Mga pagsisika para sa pagpapabuti ng commuter experience sa bansa at update sa White Beep Cards at Love Bus ating tatalakayin kasama si Secretary Giovanni Lopez ng Department of Transportation. Magandang tanghali, sir, at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Hi, good afternoon po, Ma'am Weng, and good afternoon po, Sir Dale. At sa lahat po na nanonood at nakikinig po sa inyo. Sir, pinag-utos niyo po yung pagdagdag ng public utility vehicles sa Commonwealth Avenue. Ano po yung layunin nito? Tama po, Ma'am Weng, nung ako po'y nanumpa, ang isa sa mga pangunahing utos, saka unang utos po ng ating Pangulo ay bigyan ng solusyon ang araw-araw na kalbaryo ng ating mga mamamayan pagdating sa pagko-commute. Kaya nga po, nung pagkatapos ng isang linggo, sinubukan ko rin po mag-commute para makita ko talaga kung ano bang kalagayan ng ating mga commuters pagdating dito sa Commonwealth. At isa sa mga aking unang nakita ay ang kakulangan ng ating mga pampublikong sasakyan. Sec, na-verify na po ba kung operational yung halos 4,000 units na binigyan ng prangkisa? At ano po yung tugon ng LTFRB? Kahapon po nagbigay po tayo ng kautusan sa LTFRB na to do a manual audit. Kasi base sa datos na namin natanggap galing din sa LTFRB, merong ang halos 4,000 na pampublikong sasakyan flying the route of Commonwealth alone. Sa Commonwealth lang yan. At sa aking obserbasyon, naku ho, wala pa yata 1,000 o 500 ang aking nakikita within that time. So, sinabihan natin ng LTFRB, ano ba, lahat ba na nabigyan ng prangkisa? Operational. Kung hindi operational, kailangan tanggalin ang prangkisa nila. At mukhang hindi naman sila interesado. At ibigay na lang sa mga iba na interesado at talagang gusto na maghanap buhay. So kapag ganun, sir, hindi niyo ba bibigyan ng another chance para yung hindi operational ay Pwedeng ma-revive? ma-revive Ano nila naman yun? po, may tamang proseso. Ibig sabihin, bibigyan natin ng show cause order. Pero kapag sa tingin namin, kahit na may show cause order, ang paliwanag nila, ay hindi naman talaga, they're not being in operation for quite some time, ako po, ang ipag-uutos ko po sa LTFRB, might as well revoke it. Kasi hindi talaga sila interesado. Sec, ano naman po yung magiging aksyon o hakbang ng DOTR? Ayun nga, sakaling yung ibang prangkisa nga nakita. Sabi mo, i-revoke yung license, yung franchise nitong buses. Pero ano po yung gagawin ng LTFRB and ng DOTR para kumbaga, mapunan naman yung iba? Kasi sabi mo kanina, parang 500 or less than 1,000. Tama po. Nakikita niya. Kapag once isipin po natin parati ng prangkisa is pribilehiyo lang, no? Dapat binibigay lang yan ng gobyerno sa ating mga operators and you have to follow very strict conditions. No? Kapag yan po na revoke natin, we're going to open it up sa mga ibang interesado at ngayon po napakarami ang aplikante sa LTFRB. Yan po ang isa sa gusto nating solusyonan sapagkat napakatagal naman po ng ating pag-aaproba. Kailangan may timeline, kaya nga meron tayong Ease of Doing Business Act para sa ating mga mamayan din po. So yun po yung tinitingnan natin at hahanapan nating solusyonan para mas mapabilis. In that way, masusunod natin ang kautusan ng ating Pangulo na gawan ng solusyon ang araw-araw ng kalbaryo ng ating mga commuters at ito nga po ay wala silang masakyan. Mas lalo na po sa rush hour na sinasabi natin. Every Monday and every Friday, napakahirap. Actually, wala nang rush hour na yung dating parang sinasabi 7 to 8 a.m., tapos 4 to 5 p.m. or 6 p.m. 4 to 6. Pero yung parang buong araw na rush hour dahil punong-puno yung mga kalsada kahit alas 2 ng tanghali o alas Tama 12, po. di ba? Sir, inilunsad nyo rin yung Interagency for PUV and Commuter Safety. Para sa kalaman ng ating mga kababayan, ano po yung layunin nito at ano pong ahensya yung kasama ninyo dito? Ang interagency po for commuters po, ito po ay ang pangunahing layunin nito ay tignan yung traffic, tignan yung kalagayan ng mga commuters natin. At alam naman po natin na ang pagre-resolba ng traffic sa isang lugar, hindi po ay magagawa ng isang ahensya lamang. Hindi po magagawa yan ng DOTR na siya lamang, ganun din po ang MMDA. So minabuti na lang po namin na magsama-sama ang MMDA, ang LTO, LTFRB, DOTR, at ang mas pinakamalaking bahagi dito, yung LGU.
yung lokal na pamahalan. Ito po yung ginawa natin basehan sa ating mga rekomendasyon din dito sa Commonwealth. Nagpulong itong interagency committee na to at ito yung mga ginawa natin nung kahapon, yun yung mga initial na recommendations nila kung saan nilalagay yung mga barriers, kung saan dapat may disiplina, augmentation of traffic personnel. Pero sir, ito pong interagency for PUV and commuter safety, is this for Commonwealth lang or may iba pang lugar na titingnan din? Ito rin ang ating gagayahin na plataforma at sistema pagdating rin sa ibang mga lugar. Tulad po pagdating sa kapag ang next na gagawin naming lugar is Pasig, ganun din po. We're just going to include the local government of Pasig. Kapag Maynila po, the local government of Maynila. Sir, ano pa po yung mga gagawing hakbang ng DOTR para naman ma-inform at ma-enforce ang disiplina sa mga commuter, pati yung mga tsuper, kung saan talaga ang mga tamang babaan at sakayan, hindi yung hihinto lang sila kung saan nila gustong huminto para magsakay at magbaba ng mga pasahero? Tama po. Kahapon po, nagsimula na po tayo mag-deploy ng additional personnel. Nakiusap tayo sa Coast Guard, no, na we identified certain areas kung saan sa tingin namin doon ang foot traffic, doon ang mahaba ang pila. So sabi ko nga po parati na ang Pilipino naman, kung meron ng gagabay sa kanila na ito ang tamang pila, ito ang tamang sakayan na babaan, sumusunod naman tayo. So ang sinabi lang po natin, for the first 2 weeks, we have to keep on guiding them sa mga medyo matitigas na ulo ng mga driver. We just have to remind them, saka na tayo manikit. No? So we just keep on reminding them. Pero ang pinakasusi po dito kasi, Ma'am Weng, sir, no? In order for it to be sustainable, ay disiplina. Disiplina ng mamamayan, ng mga sumasakay, disiplina din ng mga drivers. Kasi hindi po natin pwedeng gawin na buong buhay na lang o buong buong araw na lang naandyan yung mga traffic enforcers. Again, discipline pa rin. Kaya nakikiusap po kami sa ating mamamayan na kailangan din ng sumunod at kailangan magkusang loob po. At if I may add po, no, ang talagang kailangan, and it will, is a cultural change. Yes. Pagbabago po talaga ng kultura, natin lahat. Kasi Yung nga, sa jeep. May issue talaga sa mga jeep dahil nagdadrive ako everyday. Pagkatapos, yung tamang sakayan at tamang babaan. Dito lang. Kaso yung iba, di ba, kunyari sa kanto lang ang babaan, pero nandun sila in between kanto. Talagang ayaw tutukin nila yung mga jeep para kumbaga nasa pasahero rin set yung problem. Yes. Kailangan talaga ng tiyaga at mas lalong maiging pakikiusap sa kanila. Kasi di ba, we've been saying this over and over, na kapag ka nasa ibang bansa naman sumusunod, ba't hindi magawa dito? Pero sa ibang usapin naman po, na katulad ng beep card, kumusta po yung processing ng pagkuha ng white beep cards para sa mga estudyante, senior citizens at PWD mula ng Ilunsad dito? Kasi nakikita ko, the past days, ang haba ng pila para kumuha yung white beep cards. Tama po, nung nilunsad natin ang white beep card last September 20, that's the first day, nagkaroon po ng konting confusion at mahabang pila. At tinanong po natin kaagad ang supplier nito, ang beep card, ba't may mahabang pila at bakit mukhang hindi kayo handa? Aminado naman po sila na we have enough supply pero nakalimutan nilang initialize yung white beep card na yon. And sabi din po nila na hindi sila handa to deploy the personnel. That's Saturday. Pero nagpromesa sila na by Sunday, mas mapapabuti na ang serbisyo. Kaya nung linggo po, ako po'y personal na nag-inspection. And nakita ko nga po na may malaking pagbabago. Ngayon po, parang kahapon, may dinaanan akong stasyon again. May magandang pagbabago sa linya at nagpapadeploy tayo ng additional printers sa mga lugar, mga istasyon na mahaba ang pila. At ginawa din natin yung sistema na kapag mahaba ng pila pero yung mga ibang istasyon walang pila, nililipat natin sila pero libre ang pamasahe. Libre ang sakay na lang. So yun na po yung mga inisyatibo na ginawa natin para at least mas mapabilis at hindi masyadong mainip ang ating mga estudyante at sa PWD at senior citizen. So sir, may plano din po ba ang DOTR na gawing online yung application para sa white beep cards? Sa white beep cards po, pinag-aaralan pa po. Kasi po iba yung, it's quite peculiar ang white beep card kasi kailangan ng personal info nyo po. Kailangan malaman kung estudyante ka. Kailangan malaman kung PWD ka o senior citizen ka.
at ang kailangan mo ipakita yung valid ID, kailangan din makuha yung letrato. Sa regular PIP cards, you can do it po, as of now. Pero ang sabi ko, pag-aralan mabuti kung paano natin magawa to. Pero ang isa sa mga tinutulak ko po pagdating sa white PIP card, yung sinasabi nating school caravan. At ito rin ang utos ng ating Pangulo na gumawa kayo ng sistema, pag-aralan nyo para magkaroon tayo ng school caravan para mapalapit natin ang serbisyo ng pamahalan ngayon sa mga estudyante na mismo, sa mga eskwelahan. So may pag-coordinate kami sa DepEd at again sa LGUs kung anong eskwelahan ang pwede namin unahin. So, nabanggit mo yung pagkakaroon ng caravans. Paano naman po for senior citizens and PWs? Ano po yung pwedeng gawin para mailapit din sa kanila yung Usually po, lahat ng LGUs naman meron silang Office of the Senior Citizen. So, yun po, we have to do the same, more of coordination para mailapit din namin ang serbisyo, no? So, sana magawa po namin yon. Iniisip lang din namin yung pagbiyahe nila, papunta din doon sa opisinang yon, kung ano man yun, no? So, yun po. At hopefully by pagkatapos 2 linggo o after 1 week, we can show some progress and we can show some report. Pero doon sa estudyante, regardless of age, kunyari, syempre, hindi natin masabi, yung mga nag-aaral ngayon, 30 plus na, pero estudyante pa rin siya, wala po kayong tinitignan na gano'n, basta meron siyang school ID. Yes, ma'am. Kasi ang programa po ay programa para sa estudyante. At hindi naman programa para sa may edad, no? So, basta estudyante ka po, whether masteral, doctorate, law student, estudyante ka pa rin po, naka-enroll ka, you have valid ID, pasok ka sa programa. Kasi nga po, parati nating alalahanin, ang layunin talaga to makatulong sa estudyante. Hindi naman sinabi na makatulong sa batang estudyante. So malinaw yun, Sec, na for Lahat. all students. Tama po. Kasi di ba parang a few years back, yung confusion sa discount sa jeeps, jeepney fare. But that's few years back. Ngayon, at least clear na white beep cards is pwede for Yes. all Lahat ng- students. Oo. Pero meron din kayong plano para sa solo parents, nabanggit niyo po Yes, yun. meron kaming sa solo parent, I think we can address the issue in the next coming days. Kasi ang iniisip lang po namin yung budget lang na pagkukuhanan natin. Pero if kung tama bang i-roll out din po, at sama din po, tamang-tama din po itong solo parent. Sir, hingi na rin kami ng update tungkol naman sa Love Bus sa Davao City, Cebu City, at syempre dito sa Metro Manila. Kumusta po ito since na-launch po sila? Masasabi ko po matagumpay po yung programa ng ating Pangulo. As early as July po, naglunsad tayo ng Love Bus program, itong libreng sakay dito sa Cebu at sa Davao. At nakadalawang ruta na po tayo dyan. The last report that I received po pagdating sa Cebu, as early I think August, ang benepisyaryo po niyan ay 1 million na po. Ngayon, nung nag-uusap po kami ng ating Pangulo, nung nilunsad natin itong Love Bus dito naman sa Manila, dito sa Metro Manila, sabi niya, dagdagan niyo pa yung mga ruta. So yun po yung ginagawa natin ngayon, magdaghanap ng ruta sa Cebu, sa Davao, para madagdagan pa itong Love Buses. Dito naman sa Metro Manila, nagsimula na rin po tayo ng Love Bus program, itong libreng sakay. Ito po yung Valenzuela, papuntang Batasan, DSWD, and Valenzuela, papuntang PITX, via Roas Boulevard. At ako po, personal ko kinompute kung magkano yung matitipid nyo kapag sumakay kayo sa mga Love Buses dito sa Metro Manila during rush hour. Makakatipid sa isang buwan na hindi bababa po ng 5,000. Kaya po, Malaking tulong siya. malaking tulong po, ma'am. You may consider it as a savings or you may treat it as additional sweldo. Either way. Pero Sec, yun nga po, meron tayong Davao, Cebu, Valenzuela. Saan po yung lugar na tinitingnan natin susunod na mag-launch ng Love Bus? Pinapaaral natin sa road non-infra natin sa LTFRB kung ano pa yung mga ruta, no, yung mga sinasabi natin developmental route, yung mga rutang walang bumabiyahe at maraming foot traffic. Kasi alalahanin nyo po, ma'am, we have also to respect the rights of those existing. No? Ayaw natin magdagdag na sumusobra naman yung... There's an uneven distribution po kasi ngayon. Yun po yung nakikita namin. May mga lugar na walang mga pampublikong sasakyan. May mga lugar na ubod naman ang daming sasakyan. So, hindi po siya patas at saka pantay. So, may mga na-identify na po sila sa mga ibang lugar. At ang masasabi ko po, ito ay hindi lang po para sa Valenzuela.
I mean, the mega cities also of Metro Manila, maglalagay po tayo na maglalagay dyan. We're just waiting for additional units o kung sino may interesado, and we can deploy the Love Bus po. So sir, kumusta naman kayo since naupo kayo bilang acting secretary ng DOTR? Naghahanap po ng panahon para matulog. Kulang po sa tulog. Kasi 18 yung attached agencies ninyo. So, Yes, ma'am. nabisita nyo na ba itong mga agency na to magmula nung umupo kayo or syempre nung undersecretary pa kayo, nakakausap nyo naman po regularly Yes, kanyo yung mga heads of offices na to? Bilang acting secretary po, hindi ko pa po sila actual na visit sa mga attached agencies na pa na. Tama po kayo, we have 18, including the sectoral offices. Pero po, nakakausap ko parate yung mga heads, yung mga opisyal. No? Nakakausap ko sila parate. Ang PPA, ang CAAP, MIAA, Marina, nakakausap ko sila parate. Pero for me to attend sa board meeting, usually po kasama po ang secretary po ng DOTR, sila po ang chairman ng board meeting. Kung lahat po yan ay attended, mga 18 agencies nga po, naku, 12 days na lang po ako magtatrabaho sa ibang bagay, yung 18 na sa board meeting na lang po ako. So all I do is tawag po, and sana makahanap ko ng panahon na I can visit the offices po for attached agencies. Pero wala naman kayong mga special directives so far? Ang special directives po, yung sabi ko nga po, yung utos talaga ng Pangulo. Find ways. Yung mga low-lying fruits na talagang tagos o malapit sa bituka nga po ng ating mga commuters. Yung kung masabi ko lang po, yung pagbababa natin ng pamasahe sa Siargao. Yan, isa rin sa mga ginawa po natin at just to abide kung ano po yung utos ng Pangulo na you have to give like, other than comfort, talagang paganin ng buhay ng ating mga commuters. Sek, meron lang tayong tanong mula sa ating kasamahan sa media na si Bernard Ferrer ng PTV. Kumusta daw po ang paghahanda ng DOTR sa inaasahang epekto ng bagyong Opong sa bansa? Opo. No, alam niyo po, yung DOTR, sa kanya yung pantalan. Sa kanya din po ang under his jurisdiction din yung mga paliparan and Coast Guard. Sa amin po yun. So, mula nung every time po na merong parating na bagyo, meron na pong sistema yung DOTR dyan. Ang PPA, nagre-report na po siya kung ano yung mga tamang gawin. So everyday, ganun din ang Coast Guard. Ganun din po ang Marina. So lahat po yan, kumbaga naka-insik. So masasabi ko naman po na nakahanda kami at ang una naming talagang binabantayan yung tinatawag natin critical infrastructures tulad ng ating mapaliparan, pantalan. And yung Coast Guard natin naka-deploy parate, pati yung mga water assets natin na sinasabi at so mga air assets po natin. Pero handa naman po. So may follow-up question si Bernard Ferrer pa rin. Ano yung ibibigay ng tulong ng DOTR sa mga maitatalang stranded na pasahero? Tama po, nung kakasimula ko po lang po na acting secretary, may nangyari po na may na-stranded dito sa Busuanga Airport. No? Na-stranded sa ating runway. At inatasan po natin ang CAAP na from now on, kapag may ganyan na sitwasyon, may na-stranded, kailangan magkusang loob na po ang CAAP, ang airport authorities, ang gobyerno, na to take care of the passengers. Paano po? Gusto tubig, pagkain, kung kailangan ng medical assistance, naka-ready. Alam po namin ang may obligasyon dyan ay yung airlines. Kasama yan sa air passenger rights po nila. Pero hindi naman po masama na may tulong din po ang gobyerno. At para makita nila na kung ano mang gagawin ng airlines, well and good. Pero at least nagkukusang loob po ang ating. Ganun na rin po ang kautusan natin sa ating mga pantalan. At ginagawa na rin po yan ni GMJ Santiago ng PPA. Nagpapalugaw po siya. Kaya nga sinabi ko kay GMJ noon, nag-usap kami, para hindi magsawa, magpamami naman. Siguro po, Sek, before we end, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan, opo, tulad po ng sinabi ko kanina, nung tayo po ay nanumpa bilang acting secretary, ang utos po ng ating Pangulo ay gawan ng solusyon ng araw-araw ng kalbaryo po ng ating mamamayan. Kami po dito sa Department of Transportation, hindi po namin magagawa na mag-isa ito. Kailangan din po namin ang inyong tulong. At sana iparating nyo sa amin ang mga bagay na sa tingin ninyo nakaligtaan namin bigyang pansin. Iparating nyo rin sa amin ang mga tiwaling kawani. At makakaasa naman po kayo ng DOTR ay tuloy-tuloy lang po ang aming pagtatrabaho
At ang hiling lang po namin bilang taga-gobyerno ay pabaunan nyo kami ng tiwala at suporta, dasal at panalangin. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras, Transportation Secretary Giovanni Lopez. Thank you po.